Pakikibaka laban sa 10,000 ibang lahi kabanata 3 nagpapatuloy. Nagulat ang ating bida dahil hindi tinablan ng atake niya ang Emperador Umbrella Bird sa kahinaan nito. Medyo makunat daw ito kumpara sa iba kaya nilapitan niya ulit ito sa gilid. Tumalon siya at inatake ang Emperador Umbrella Bird. Samantala sa labas ng trial grounds nag-aabang ang dalawang marites sa ating bida. Tinanong ni babaeng Pelaya bakit hindi pa kumakain si Aling Marites at Manang Inday hinihintay daw nila gaano katagal sa loob si Nanding sa pagpapanggap nito. Hula ni Manang Inday tatakas daw ito na walang nakakaalam na sa ika-8 depensa ang napasok na sa ika-5 depensa ang Manila City malapit na ito sa frontline. Hindi daw niya hahayaan manggupal si Nanding sa sakali niya ito pag tumakbo. Sinabihan sila ni babaeng Pelaya na hindi madali ang laban sa trial grounds. Sabay nag-anunsyo na tapos na ang ating bida sa trial nito sa first floor. Sinabi ni Aling Marites na napakabilis daw sigurado na tumakbo daw ito palabas dahil hindi kinaya ang pagsubok. Nagulat na lang siya dahil may bumangga sa kanya sa mukha. Sabay tumilapon at natamba si Aling Marites sa pagkagulat nito. Nag-anunsyo na 12,000 ang napatay ng ating bida kaya nakapagtala siya ng bagong record sa first floor. Nagulat tuloy yung mga chismosa hindi sila makapaniwala at hindi nila makilala si Nanding dahil nagmukha na itong taong grasa. Nagyabang ang ating bida na tapos niya raw ang first floor basic lang daw ito sa kanya. Pwede na daw nilang gawing karne ang mga halimaw. Sumang-ayon naman si babaeng Pelaya paglingon niya ay nagulat siya. Napakaraming patay na halimaw hindi daw nila ito kaya ilang araw nila itong gagawin. Pumunta na sa paligawan ang ating bida habang naliligo iniisip niya na mabagal daw ang paglakas niya at lalong humihirap habang tumatagal. Ang talento niya sa pag-aalaga ay level 2 palang hindi daw sapat ang first floor para maging level 3. May anunsyo na balita galing sa frontline magsisimula na daw ang pakikipagbakbakan sa frontline, sa pangunguna ng isang level 7 super ability bayani na Thunder Punishment at level 6 Flame Giant bayani pagkakatanda ng ating bida mamamatay daw ang dalawang mayabang na kupol sa frontline at babagsak ang ika-8 depensa. Kailangan niya na daw bilisan ang paghahanda wala na daw oras na dapat masayang kailangan na niyang pumunta sa second floor. Samantala sa trial grounds nagmeritisan ang dalawa matagal daw magpapahinga ang ating bida dahil sa natamo nitong mga sugat. Ginawa daw ni Nanding ang lahat ng makakaya nito para lang matapos ang first floor. Masyado daw pasikat ang ating bida dapat dahan-dahan ang pag-usad hindi isang tirahan lang. Pinag-uusapan nila ilang araw daw ang itatagal ng pahinga ni Nanding dahil sa malubhan nitong mga sugat baka matulayan pa daw ito at di na makabalik. Sabay nagulat sila dahil nakita nila ang ating bida sa harap nila nakikinig sa kanila. Dahil dumating si Nanding tumigil sila sa pagmamaretes sa kanya. Tinanong nila bakit bumalik ito katatapos lang nito sa first floor sumagot lang ito na pupunta sa second floor. Napaisip si Aling Marites kung anong nasa isip nito. Bakit ito pupunta sa second floor na malubha pa ang karamdaman nito anong gusto nitong patunayan na ipagyayabang sa kanya. Pati si babaeng Pelaya sinabihan siya na malalaki ang halimaw sa second floor magpagaling muna ito at maghahanap pa sila ng makakasama nito dagdag pa ng ibang netizen makukunat daw ang kalabaw sa second floor hindi sila tinatablan ng bala ng baril. Nagpasalamat ang ating bida sa pag-aalala nila sa kanya pero mas gusto daw nitong mag-isa lang siya sabay iniwan sila. Nagalit tuloy si Aling Marites kung totoong malakas daw ito bakit di na lang siya lumaban sa frontline wag daw siya magpasikat dito feeling malakas. Nag-aalala naman si babaeng Pelaya kung anong nasa isip ni Nanding bakit nito pinapahirapan ang sarili para lang makapag-empress sa kanya. Nakapasok na si Nanding sabay huminga siya ng malalim. Nagbabala na si System maghanda na ito sa bakbakan sa trial ng second floor. Pagpasok ng ating bida ay nakaabang na ang mga kalabaw na halimaw sabay nagpakawala ng malakas na enerhiya sa katawan si Nanding. Kakaiba daw ang nararamdaman nito sa second floor malakas daw ang mga kalabaw na halimaw. Inatake niya sila gamit ang samurai kaso nakailag ito. Laking gulat niya dahil nasa likod na pala niya ang halimaw na kalabaw. Binangga siya nito mula sa likod. Sabay tumilapon si Nanding pagulong-gulong na parang bata. Tumayo ulit ito para hindi mapahiya sa mga netizen. Malalaki daw ang kalabaw at malalakas hindi niya sila kayang palagan ng harapan lalo pat sugatan siya. Minamaliit si Nanding ng mga halimaw na kalabaw bakla daw ito walang bayag. Nagalit tuloy ang ating bida hindi daw siya duwag.
Kinuyog na nila ang ating bida, hindi daw ito maloloko ng mga kalabaw. Namula ang mata ni Nanding at naglabas ng eye technique. Biglang tumilapon yung isang halimaw na kalabaw dahil natapilok ang paa. Agad naman itong inatake ng ating bida mula sa likod. Sinaksak niya ito gamit ang samurai. Sabay binaon niya ito ng todo. Napa-array kopo na lang yung halimaw na kalabaw. Natakot yung ibang halimaw na kalabaw na tropa nito. Dahil napatay ni Nanding ang level 2 na halimaw, aalagaan niya muna sila bago patayin. Ginamit na ng ating bida ang talento ng beast timing. Naramdaman ng mga halimaw na kalabaw ang kapangyarihan ng beast timing. Hindi sila mapakali, sabay nagsisigaw na ng tabang saklolo. Tumamba silang lahat dahil sa utos sa kanila ni Nanding. Hindi na makagalaw ang mga halimaw na kalabaw. Ito na daw ang oras para ubusin sila habang hindi makagalaw ang mga halimaw. Pagkalipas ng 3 araw sa Trial Grounds Manila City Branch. Pagod na pagod yung mga matandang trabahador dahil sa sobrang daming patay na halimaw na kalabaw. Nagkakagulo sila dahil nagkakaroon ng gulangan sa trabaho habang natutulog si Nanding sa gilid, hindi tumutulong. Tinitingnan niya pala ang kanyang kakayahan sa pag-aalaga ng hayop sa loob daw ng 3 araw na ka10,000 na napatay niya. Ngayon nakaabot na ng level 6 ang beast timing, pwede na siyang gumala sa labas. Ang pupuntahan niya daw na lugar ay peligro, kahit mga level 5 na bayani ay pwedeng masawi, kaya daw hindi lumulusob ang mga halimaw sa lungsod dahil takot ito sa mga magigiting na bayani at malalakas na armas. Pero kapag napasunod daw ito ng ating bida, ito ang magiging alas niya panglaban sa 10,000 ibang lahi. Kinausap siya ng matanda kung mag-overtime pa daw sila sa trabaho. Sinagot sila ni Nanding na hindi na daw dahil may lakad siya ng maaga, gagala siya sa labas. Pagkaalis niya ay minaretes siya ni Aling Marites, sumuko na daw ito, ayaw nang magtrabaho sa trial grounds. Sinagot siya ng isang lalaki, kundi dahil daw sa ating bida hindi bibilis ang trabaho nila, sinabihan lang ito na humanap daw ng kausap dahil hindi siya kinakausap nito. Dinig na dinig nagtatalo yung dalawa habang papalayo si Nanding. Hinabol siya ni babaeng Pelaya, tinanong nito kung pwede silang kumain sa labas. Tinanggihan ito ng ating bida dahil study first daw muna siya. Napahiya tuloy si babaeng Pelaya, kaya dinaan na lang niya sa ngiti ang lungkot at bighati, pagkabigo pagdurusa ng pusong sawi. Nakabalik na yung ibang mga lumaban sa frontline. Nagsenyales na huwag silang harangan dahil emergency. Ang mga sakay nila ay mga sugatan na bayaning lumaban sa frontline. Iniisip ng ating bida na lalong lumalala ang sitwasyon sa frontline. Sabay may nakitang rockets na lumipad ang mga netizen sa likod ni Nanding. Nakita rin ito ng ating bida sa isip ng mga tao, nakakalamang na sila sa digmaan laban sa 10,000 ibang lahi. Biglang natandaan ni Nanding na nahihirapan na daw lumaban ang ika-8 depensa dahil kailangan pa nila ng tulong ng rockets, malapit na itong mapasok ng mga kalaban. At pagkatapos ay nagsuot na ito ng mga damit panglakad. Wala na daw siyang oras para magpahinga, kailangan niya ng lumakad patungo sa tagumpay. At dito nagtatapos ang Kabanata 3. Maraming salamat po sa panunood niyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Nanding.